Kung bisag kinsang mga bangaga. Yes! Why mga bangag ng mga pugong. Uli na dyan, ma'am. Makauli na siya. Makauli na siya. Mayong gabi sa inyo ha. Daghan! Salamat, daghan jud kay salamat. Kabalo jud ko na naamo diri kada gabi kanya nagaampo mo. Padayon ta pag-ampo kay walay imposible ba makauli to siya puhon. Wala na makapugong bisag kinsang mga bangaga. Why mga bangag ng mga pugong. Uli na dyan, ma'am. Makauli na siya. Makauli na siya. With love is tatay. Oh, with love. Okay, kuha. Salamat. Sige, sila. Isa lang. Lumipay sa akin, ako sa sir. Asa cellphone? Kamu duha? Masaya ang mga Pilipino sa balitang ito. Dito natin masasabi na mangingibabaw pa rin ang kabutihan laban sa mga mandarayang administrasyon. Samantala sa iba pang mga balita, ito'y patungkol sa pagsuspinde ng COMELEC sa mga ibang nanalo. Panoorin po natin. Ginagawa tayong tanga ng COMELEC. Sabi nito yung version 3.4 na may sariling hashcode na makikita sa source code review report ay pareho dun sa version 3.5 na may sarili ring hashcode na nakita nung final testing and sealing day doon sa lahat ng automated counting machine sa buong Pilipinas. Chairman George, kaya nga magkaiba yung version, ibig sabihin nagbago yung software. Kaya nga magkaiba yung hash, ibig sabihin nabago yung software. Yung hash ay yung unique identifier ng software. May baguhin ka lang konti doon sa software, kahit isang letra lang, totally magbabago yung hash. Kaya kapag iba yung hash na nasa makina at iba yung hash na nasa source code review, ibig sabihin, iba yung software na nasa makina. Since hindi na-review yung software na nasa makina, hindi natin alam kung may nakatanim na daya doon. Ginagawa tayong tanga ng COMELEC. Dante yan ba mga pinasuspindi ang proklamasyon ay mga leading o talagang panalo sana sa tinatakbuhang posisyon? Magandang gabi, Monica. Alam mo, halo ito na mayroon ditong nakikita natin na leading sila doon sa tali na nakuha nilang boto at mayroon din na batay sa ating nakita ay kumbaga masabi nating talo sila doon sa bilanaan ng mga boto kaugnay ng ginanap na halalang kahapon. Bilang proactive measure o hakbang ng Commission on Elections o COMELEC, 19 na mga lokal na kandidato ang hindi pinayagang may proklama kung sakaling sila ay nanalo sa ginawang halalang kahapon. Ito ay para hindi sila mawawala ng restriksyon o ang COMELEC at kapangyarihan sa mga ito. Mag-a-assume pa naman sila sa June 30, alas 12:01 Sa June 30, 12:01. And because of that, the COMELEC will still retain jurisdiction. Monica, kabilang sa pinasuspende ang proklamasyon ay si Marcelino Teodoro na tumakbong kongresista ng 1st District ng Marikina. Si Teodoro ay nangunguna sa nakakuha ng boto kontra sa kanyang katunggali na si Senador Coco Pimentel. Pinasuspende rin ng COMELEC ang proklamasyon ni Attorney Harold Respicio na nanguna naman sa Vice Mayoral race sa Reyna Mercedes Isabela. Tinuligsa naman ni Respicio ang suspension order ng komisyon. Panalo po ako sa boto pagka Vice Mayor dito sa bayan ng Reyna Mercedes dito sa Isabela, pero hinarang po ng COMELEC ang aking proklamasyon dahil daw po meron akong disqualification case dahil sa mga ibinalita ko ngayong eleksyon na ito. COMELEC, namili na po ang mga mamamayan ng Reyna Mercedes kung sino ang gusto nilang mamuno sa kanila. Huwag na po tayong mas magaling pa sa kanila at i-countermand natin ang kanilang democratic mandate. Hindi rin pinayagang iproklama kung mananalo si incumbent Mayor Fatima Sali sa bayan ng Sali, Panlima sa Tawi-Tawi, incumbent Mayor Belshazzar Abubakar ng Panlima Estino Sulu at iba pa. Isang party list din, Monica, na Pilipinas Pabangon Muli o PBBM party list ang suspendido ang proklamasyon. Ang mga suspension order ng komisyon ay bago pang halalan kaya hindi partikular na tinitinan dito kung sila man ay mananalo o matatalo sa eleksyon. Paliwanag ng COMELEC, mayroon kasi silang mga nakabinbing kaso sa komisyon. Iginagalang naman anya nila ang mandato ng sambayanan na pumili ng leader pero mayroon din silang trabaho na dapat gampanan. Mandate of the people. Siyempre po, highly respected natin ang mandato ng sambayanan. Kaya lang po, gusto rin namin na mag-exercise pa rin ang komisyon ng jurisdiction niya. Gusto namin magtuloy-tuloy ng pag-exercise. At therefore, sabi ko nga po sa inyo, after this first 19, there can be another batch of those who are going to suspend the proclamation.
Monica, maaari pa naman na pupunta sa Korte Suprema ang mga ito para sa kanilang legal remedy tulad ng kung gusto nilang hindi may patupad ang suspension order ng COMELEC. Ang Supreme Court lang kasi ang maaaring pumigil sa COMELEC. Sa ngayon, wala pang impormasyon kung may dumulog na sa hukuman, particular yung mga kandidato na yon na leading doon sa bilangan. Samantala, Monica, sa ngayon ay napapatuloy nga itong canvassing ng boto na nakuha ng tumakbong senador party list. Dang COMELEC and bank na tumatayong National Board of Canvassers o NBOC. Kabilang sa mga nakanvas na, Monica, ay ang local absentee voting, ang boto na mula sa Ifugao, Baguio, Timor-Leste, Chile, Jordan at iba pa. So sa ngayon, Monica, nasa 13 na mga certificate of canvass ang nakanvas itong National Board of Canvassers at alas 6 ngayong gabi ay nag-resume muli yung canvassing ng National Board of Canvassers. So abangan natin kung ano-ano pang mga lugar ang may canvass na yung gabi ng COMELEC. At sinabi kanina na Chairman George Erwin Garcia na maaaring bukas na umaga ay makapaglalabas na sila ng partial official na tally ng mga boto ng mga tumatakbong party list at gayon din ng senador. Isa kanina, Monica, sa nilinaw ng COMELEC, hindi po sila ang gumagawa ng ranking kung sino yung nangunguna bilang senador o party list, basta sila lamang ay kanilang ilalabas yung aktual na nakuhang boto ng ating mga kandidato. Gold and COMELEC. Pero ngayon po, lahat ng ito ay nanumbalik. Nagkaroon po ng malaganap at malawakang kaguluhan. Ayaw mang aminin ng PNP at ng COMELEC, lalo na po sa Mindanao at mga areas na may mga warlords na mga pamilyang politiko, dyan sa North, lalo na sa Abra. Nakita natin yan sa area ng Lanao, Maguindanao, Basilan. Muli pong bumalik ang mga karahasang ito, even sa Silay, sa Negros, no? Hindi pa nagsisimula ang halalan, nagkabarila na at may patay na. Sa Basilan, 3 ang patay. Marami po ang nabiktima. Lalo na po itong itinuturo ng Muslim Affairs Advisor ni Marcos Jr. na parang sinadyang magkaroon ng kaguluhan sa Bangsamoro Region. At ang itinuturo nito ni Muslim Advisor ni Marcos na si Dato Tila ay nagkakaroon ng kaguluhan sa BARM, lalo na sa area ng Bangsamoro Region, dahil dito sa pangingialam at manipulasyon daw na ginagawa nila Secretary Charlie Galvez. Retired General po ito ng Armed Forces of the Philippines, and I know him personally, lalo na po ang paggamit niya ng mga resources ng gobyerno in the guise of OPA-PRO, Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity, pero parang hindi peace, reconciliation and unity pong nangyayari, kundi kaguluhan. At ang isa pang notorious na nasa core leaders ni Marcos sa kanyang gobyerno, itong si Anton Lagdameo, na itinuturo po ng mga Muslim leaders natin, brothers and sisters, na silang mga pasimuno ng manipulasyon at kaguluhan related po sa political maneuvers nila dyan sa Bangsamoro region. No? Maliban po dyan, may dalawang bagay tayong gustong banggitin. Itong hindi po maapula, hindi po mapigilan na pagkakaroon ng diskontento at mataas na antas ng pagdududa ng mamamayang Pilipino hinggil po sa integridad ng naging resulta ng elections. Not because we want just to complain, but we want to address why are there a level of massive discontentment and massive doubt, malawakang pagdududa ng mga mamamayang Pilipino sa integridad ng COMELEC machines na ginamit po para magkaroon ng resulta sa pagbibilang ng mga boto nitong nakaraang elections. Number 1, malinaw po na nagkaroon ng mathematical and numerical incoherence na kung ang pag-uusapan po ay ang pagboboto sa senador. Halimbawa, kung nag-number 1 si Senator Bongo in the average of 25 million or 26 million votes, at si Senator Bato de la Rosa na sa number 3 in the average of around 20 million votes, mga kababayan, ipagpalagay natin na yan ay mga boto nila. Tanggalin natin ang advantage ni Bongo na mga 6 million votes, no?
bilang mga PDP laban candidates. So may mga threshold tayo o may tinatawag tayong baseline ng around 20 million votes ang top-notchers. Kasi yun din po ang mga boto na nakukuha at nagre-resulta kay Bam Aquino. It's on the average of 20 million votes up, no? So kung nagkaroon po ng solido at organisadong pagboboto, which yun nga ang nangyari, para sa PDP laban candidate, 10 po sila na ikinakampanya at sinusuportahan ni Pangulong Rodrigo Duterte at sinuportahan din po ni Vice President Sara Duterte, although may dalawang idinagdag na personal na kinakampanya din at sinuportahan ni Vice President Sara Duterte. I'm talking about senatorial candidates Amy Marcos and Camille Villar. But by and large, mayroon pong 10 kandidato talaga ang PDP laban na buong-buo na sinusuportahan. Lalo na po ni former President Rodrigo Duterte. At nakita po natin on the campaign operations on the ground, sila po ang nakapaglunsad ng coordinated, well-organized, local, regional, provincial, and even at the international level na antas ng kampanya. And of course, big thanks. Maraming salamat po sa very organized na participation and support ng pagkilos sa kampanyang political na ito na ibinigay po ng Kingdom of Jesus Christ, ng SMNI at nila Pastor Kibuloy, na nagbigay po ng mas organisado at mas koordinado at tuloy-tuloy na paglulunsad ng aktibo at malawak na ground campaign operations. Yan pong ginawa ng PDP laban na mas naabansihan pa po nila ang antas ng pangangampanya at ang lawak ng inabot ng kampanya noong elections prior to elections noong May 12. Ngayon, expectedly magkakaroon ng highly organized, coordinated votes delivery ang grupo po ng PDP laban. So, granting na hindi po pare-pareho ang pagboboto, so ibigay natin ang average threshold o baseline ng pinakamataas na boto ay 20 million at ipinartida natin na may 6 million plus pa si Bongo, doon na lang tayo sa 20 million highest average votes. Sabihin pa natin na hindi lahat bumoto ng PDP laban candidates, partida tayo ulit. 70% lang ang bumoto ng straight. So kung 20 million po ang highest votes ng PDP laban, ipartida pa natin yung 6 million ni Bongo, hindi natin bibilangin. Ano po ang 70% ng 20 million na pinakamataas na nakuhang boto ng PDP laban candidates na si Bongo at si Bato de la Rosa? Ang 70% po ng 20 million, kung yun lang po ang bumoto ng straight, no? That is very logical argument. 14 million votes po yan. Therefore, hindi po bababa sa 14 million votes ang average ng lahat ng mga PDP laban candidates, granting na ang 70% lang ang nag-deliver doon sa solid vote nila. Kasi ipagpalagay mong advantage nga si Bato de la Rosa at si Bongo dahil sila po ay mga incumbent senators. Din may name recall, may makinarya silang hiwalay at kilala na sila at pwede nga ang pagkakataon na magkaroon sila ng mas mataas na boto kung ikukumpara sa pwedeng makukuhang boto ng iba nilang mga kasamahan. Kaya nga ang factor formula ni Ka Eric, let's go to the 70%, no? 70% of the 20 million baseline average highest vote na manggagaling kay Bato de la Rosa at kay Bongo is 14 million votes. Therefore, ang 8 mga kandidato na naging bahagi ng solid organized block vote for Duterte endorsed candidates ng PDP laban expectedly will get 14 million or 13 million votes ang realistic na uri ng results on the basis na 70% lang ang nagkaroon po ng boto na tuloy-tuloy na straight at ang iba ay hindi dinala ang ibang kandidato
So ang baseline natin ay yung average na pinakamataas na nakuha nila Bato de la Rosa at nila Bongo na 20 million. Pinartida pa natin ng 6 million kay Bongo. Kukunin lang natin ang 70% sapagkat ang 70% na ito ng 20 million plus voters nila Bato de la Rosa ay most likely nagboto ng straight PDP laban.